Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today is All Glory Belongs to the Lord. Makikita po natin to sa Psalm chapter 68 verse 19. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Sa Tagalog po, purihin ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin ng ating hawak. So ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Start po tayo sa first teaching. Yung first teaching po na God lead us the battle to the victory. So, pag may mga problema po tayong kinaharap, kasama natin ang Panginoon sa Kristo upang labanan ang mga problema ito. At every time na nagkakaroon tayo ng battle, sa tulong ng ating Panginoon sa Kristo, napapagtagumpayan natin na may panalo lahat ng mga problema sa ating buhay. Basta manghingi tayo sa Panginoon sa Kristo ng tulong at alam natin na siya ang kasama natin sa paglaban sa problema natin kinakaharap. Siya yung nagiging way upang maipanalo natin ang problema or laban na kinakaharap natin sa buhay. Sa second teaching po, God carries our burdens daily. So, yung mga problema kinakaharap po natin, hindi tayo yung namumroblema lang lagi or hindi lang tayo yung nagbe-burden sa kung anong mga problema natin, kung malungkot man tayo sa buhay or meron man tayong karamdaman, hindi lang tayo yung taong nakakaramdam ng ganung bagay kung hindi kasama natin ang Panginoon sa Kristo sa pakiramdam na yun, and siya yung nag-shoulder na mga burden sa ating buhay upang tayo ay hindi na lubhang mahirapan sa kung ano mang problema or kalungkutan ang nararamdaman natin. Sa third teaching po, God is worthy to be praised. So, ang Panginoon sa Kristo ay worth to praise dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung nagpapanalo sa laban na kinakarap natin sa buhay. At siya rin yung taong nagdadala ng mga problema natin sa buhay, yung mga burdens natin sa buhay. Kaya, word yung Panginoon sa Kristo sa papuring binibigay natin at itinataas natin sa ating Panginoon sa Kristo. Proceed po tayo sa application. Yung first application po, reflect on how God has led you to victory. So, every time na nagkakaroon ako ng problema, Panginoong Kristo lamang ang aking tinatawagan, then nagdadasal ako sa Kanya upang tulungan ako sa problema ang kinakaharap ko, and siya yung nagiging sandalan ko tuwing nasa peace ako ng kalungkutan ko, and siya yung nagiging daan upang mapagtagumpayan ko lahat ng balakid na mayroon sa aking buhay. And ang Panginoon sa Kristo lamang ang siyang tumutulong sa akin upang may panalo ang laban na aking kinakaharap. Sa second application po, thank and praise God for the whole year. So kung ano man ang nangyari sa buhay natin, problema, kasiyahan, kalungkutan, promotion man sa trabaho, or sabihin natin mataas yung academic grades mo, magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kristo sa buong taon na ibinigay niya sa atin, dahil hindi niya tayo pinabayaan, kundi binigyan niya tayo ng kaligtasan at panibagong buhay na may papahiram sa atin. Dahil mapalad tayo, dahil isa tayo sa mga taong hinayaan pa ng Panginoon sa Kristo upang madugtungan ng buhay at magkaroon ng panibagong buhay sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. And sambahin natin siya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, dahil siya lamang ang makakapagligtas sa buhay na mayroon tayo. And
kahit isang beses man sa isang linggo, magbiglaan tayo ng oras sa Panginoong Kristo dahil hindi niya tayo pinabayaan sa buong taon. Sa third po, fast on their week of this coming year. So, sa mangyayari po sa buong taon, maglaan po tayo ng isang fasting upang tayo pagpalain ng Panginoon sa Kristo. And sa pagpa-fasting naman po, merong ibinibigay na kapalit ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang sa nilalaan mo to sa Kanya, kundi may kapalit na ibinibigay ng ating Panginoon sa Kristo sa bawat isa na nagpa-fasting. And yung mahiling lang natin na magkaroon tayo ng strong connection sa Panginoon sa Kristo sa buong taon at hindi na maligaw pa ng landas, isang malaking pasasalamat din ng Panginoon sa Kristo dahil kahit papano siya pa rin ang nasa isip natin. So, sa discussion naman po, how has God carried your burdens daily this year? So, nung dati po, madaming mga problema na dumadating sa buhay, mentally man po or financially, sa mga schools, projects, or sa school mismo. Lagi po akong nahihirapan dahil kulang po sa oras or sa pagod na din po. Nagkakaroon po ng conflict na parang naiiyakan na lang sa sobrang daming gagawin. Pero nung nakilala ko si God and nagkaroon ako ng strong communication to Him, yung mga araw na napapagod ako, hindi ko yun nararamdaman, and pinagpapdasal ko sa Panginoon sa Kristo na mas bigyan niya pa ako ng lakas upang mas patuloy kong paglabanan ng mga problemang kinakaharap ko. And alam ko naman na tinutulungan ng Panginoon sa Kristo, kung kaya't hindi rin ako sumusuko. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon lamang po at maraming salamat.